Blessed evening po sa ating lahat. My first time po mag-exhortation dito. I have so many. Last weekend po, ang daming pangyayari, daming mga nakakalungkot, pero at the same time, okay na rin po at nangyari pong dapat mangyari. So anyway, ang aking pong topic for tonight's PM is about positive prayer makes strong relationships. Parang tumama sa akin to, kailangan ko itong mga ganitong mga pananalita ngayon sa akin dahil nga sa pangyayari nangyari sa aming pamilya nung weekend. Anyway po, mag-pray po muna tayo. Hallelujah, Lord. Salamat, Lord, sa gabing ito na pinagsama-sama mo kaming muli ng mga kapatiran, Lord. Salamat po sa lahat ng biyaya sa amin ng mga nagdaang araw, nagdaang linggo, ng worship, ng Fridays. Salamat po sa lahat, Lord, at sa mga kapatiran po namin na papunta pa lang rito, patnubayan mo po sila, at maging ang nasa kanilang mga bahay, Lord. Bless mo po sila, pati na po mga kapatirang nagbabakasyon ngayon, patnubayan mo sila na maging safe ang kanilang pang-araw-araw na paggawain sa Pilipinas, kung ano man ginagawa, naglalakbay man o may inaasikasong mga gawain, Lord. Ikaw pong bahala sa kanila, Lord. And Lord, ito pong exhortation ko for today, kung ano man pong maging magagamit po ngayong araw na yung salita, Lord. Lord, tago mo po ako sa iyong kaluwalhatian, Lord. Salita mo lang po ang marinig po dito sa aming PM exhortation, Lord. At gabayan mo po kaming lahat na maintindihan po namin lahat ang iyong salita, maisa isip, maisa puso at maisa buhay po namin. Salamat po lahat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na iyong anak. Amen. Naulit ko po, ang title po ng aking exhortation for tonight is Positive Prayer Makes Strong Relationships. Ito pong exhortation ko is, ang ginamit pong verse dito is from the book of Letter to the Philippians, chapter 1, verses 9 to 11. Pwede po tayong tumayo at basahin po natin ang salita ng Diyos. Sabay-sabay po tayo, 1, 2, 3. And this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless of the Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ, to the glory and praise of God. Amen. Pwede na po tayong umupo. Ito pong letter to the Philippians. Isa po ito sa mga if I can remember it, isa po ito sa mga letters ni Paul na ginawa nung siya'y nakakulong sa Rome. Kasama po ito, ang tatlo po ay Ephesians, Colossians, and Philemon. At ito pong lugar naman na Philippi, ito po yung nung second journey ni Paul, kasama niya si Silas, yung nagpunta sila dito. Dito po sila yung parang nagkaroon sila ng problema dito kasi sabi, ang pagkakasabi nga sa kanila, they are disturbing the city. Kaya alam ko nakulong pa sila, tapos may nangyaring milagro ng araw, nung gabing yon, natanggal yung kanilang tanikala, nagkaroon ng earthquake. Kaya marami po siyang kumbaga, dito po sa Philippi, ang dami rin pong naging karanasan si Paul sa mga tao rito na persecute din po siya dito. Pero ganun pa rin paman po, ang prayers niya is always with joy and with love po ang prayers niya sa mga taga. Maging ganun din po sa mga ibang letters niya. Yung po ang laging unang pananalita niya, panimula niya sa kanyang mga letters is yung pagmamahal na meron siya.
kahit na inalipusta siya, sinaktan siya, para sa kanya, ang prayers niya po is positive pa rin, kaya positive prayers po. Sabi nga niya sa yung unang verse dito, Philippians 1:4, sabi niya, whenever I pray, I make my request for all of you with joy. Sabi niya, in-stress ko po yung with joy kasi talaga pong ganun po ang character ni Paul. Talaga pong talaga pong true Christian siya, ganun na lang pong pagmamahal niya sa kapwa niya. Tayo naman po, mahal po ba natin kapwa natin? Mga mahal natin sa buhay, sure yan, mahal natin, di ba? Paano po yung mga may naging kasalanan sa atin? Mahal po ba natin sila? Pinagpipray po natin sila? Amen. Pinagpipray po natin. Kasi yun naman talagang dapat. Although it's hard, it's very hard to do, pero para ma-improve mo yung relationship mo sa Panginoon, yung relationship mo sa lahat, sana maging ganun ka lagi, maging positive ka lagi, yung aspect mo sa buhay, lalo na sa prayers, maging positive po tayo. So, it's better to pray ng araw po than to nag, di ba? Mas maganda yung mag-pray ka kaysa it can do more good things than the other, di ba? Kaya po, sabi nga, and you know, the quickest way to to change a bad relationship to a good one is start by praying for others. Especially yung mga may kasalanan ka o may pagkakasala sa iyo. Since we are Christians, okay lang na hindi nila acceptin kung hindi non-believers man yung mga hindi kayo nagkaroon ng pagkakaunawaan. Okay lang kahit hindi niya acceptin yung prayers mo, patuloy mo pa rin po siyang panalangin sa Panginoon. Very positive po yan sa buhay natin kung paiiralin po natin yung ganong attitude natin towards others. Sabi niya nga po dito sa mga verses niya po is sa mga nakasulat dito, pray that they will grow in love, di ba? Nakasulat yan sa mga verse, sabi niya. Sabi dito ni Paul, this is my prayer that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight. This is what he's trying to tell you in this verse. This is my prayer that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight. That is, pray that they will grow in love. Ito po yung verse pala, sorry. Pray that they will. Tama po yan, that kaya gaya nga sinabi ko sa inyo kanina na habang lumalalim ang pangunawa natin sa salita ng Diyos, dapat ganun din po ang outlook natin sa buhay, lalong-lalo na po sa pagdadasal. And then the second thing, sabi niya po dito is, pray that they will make wise choices. Ito po ang verse po nito na nakapaloob po doon. So that you may be able to discern what is best. Tama po yun. Kasi sabi nga dito is, we should pray for others that they would distinguish what is best in their lives or in their relationship to others. Sa ibang salita, in other words, they will be differentiating between what is right and wrong, what is good and bad, what is vital and trivial. Vital is mahalaga and trivial is hindi mahalaga. So, you know how to separate those things. So, with positive praying, napupunta yung isip mo sa positibong mga bagay rather than the negative things. And we owe to pray for moral discernment so we can maintain our Christian moral and values. Totoo po yun. Kailangan po yung discernment natin sa ating sarili, discernment sa others is laging makon lang para sa kabutihan lang ng lahat. Tapos
And the next one po, sabi niya is, sabi ni Paul, is pray that they will live with integrity. Of course, kasama yon sa pagiging Kristiyano, no? At ang verse po na nakapaloob po dito, sabi niya, and may be pure and blameless for the day of Christ. Ito pong araw na to, this day of Christ, ibig sabihin yung pagbabalik ng Panginoon para sa judgment. Dapat handa po tayo. Kasi anytime, we don't know. Like what happened to my brother, he was only 50 years old. Kung ikukuan mo sa worldly thing, as dapat, according to Kwan, hindi dapat siya ang kunin pa ng Diyos. Pero hindi natin dapat iniisip yun. Hindi tayo para magsabi na kung sinong kukunin ng Panginoon at kung sinong hindi kukunin ng Panginoon. Wala po sa atin yon. Hindi po plano ng Panginoon yon. Sabi nga po dito, we should pray for others, for them to live each day as though God could return any moment. Day of Christ refers to the time when God will judge the world through Jesus Christ. Yun ang nga po sinabi ko, yung day of judgment. So, kailangan maging handa po tayo dito sa mga times na to. And then, the next thing is, pray that they will become like Jesus. At ang verse po dito na nakapalood po dito is filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. Yun naman po ang aim natin, di po ba, na Christian? Although it's very hard to do, but we want to be, our life to be Christ-like. We should have a Christ-like attitude. Although we are still sinners, alam natin yon, and we need Christ in our life. That's kaya nga, siya ang nilalapitan natin. Siya ang ating salvation. Kasi alam natin, we cannot fulfill these things, this fruit of righteousness, kung wala siya sa buhay natin. So, yan ang that will be is a benefit for us if we live on day to day. Even it's very hard to be like Christ-like attitude, to have like a Christ-like attitude. Di po ba? And for this, yung mga attributes na yun na sinabi ko na nakapaloob po sa passage na to is napaka-importante po yan sa ating buhay. Yung you have to pray positive. You have to, you have to live positive. You have to pray positive. Everything should be positive. Kung maihahambing ko lang po, nung tayo'y hindi pa nakakilala sa Panginoon, paano po ba tayo nabubuhay sa pang-araw-araw? Ano po ba yung outlook natin sa buhay? Dati po, kung meron man positive sa atin, is yung tinatawag na positive thinking, di po ba? Yun ang meron tayo noon para sa atin. Magandang na yun magandang moral booster na yun, maging positive ang thinking mo. At ano bang ibig sabihin ng positive thinking? Tingnan po natin. Ito, nagaya na naman ako kay Pastor Burns. Ito po, AI overview po ito. Ito yung ibig sabihin ng positive thinking. It is a mental and emotional strategy focused on maintaining an optimistic outlook and expecting a positive outcome. Yan po yun. Yan po ang ibig sabihin ng positive thinking. At ano po ba mga attributes ng positive thinking? Ito po yung isa. Relies primarily on mental and emotional resources. Ito po yun. Ginagamit natin isip at puso. Minsan puso, pero more on isip. At isa pang attributes niya, dalawa lang pong nilagay ko dito para, marami po yan actually, pero dalawa lang nilagay ko. At ang pangalawa, sabi niya, enhances mental well-being and coping mechanisms. Tama nga po naman, kasi kung positive ang outlook mo, kahit na po ang resulta ay negative, kasi dahil positive nga ang outlook mo, yung iba yung coping mechanisms mo, not like yung lagi ka na lang nega, iba yun Iba yung pagkakakuha mo sa lahat Pag nega, laging
parang ang pangit ng resulta noon sa yung pag-iisip, sa yung well-being. Pero that's positive thinking. Now we'll talk about the other one, yung pinag-usapan natin kanina. What about positive prayers? Praying. What is positive praying? Ano po ba ibig sabihin? Ito po, AI na naman po ito. Sabi po dito, is a form of communication with a higher power, that is God, often involving specific requests or expressions of gratitude with the intention of influencing outcomes or personal growth. Nandun yung expression mo ng gratitude kasi hindi ka nagtitiwala sa sarili mo eh. Kasi kaya ka nga nagpipray dahil hindi ka nagtitiwala sa sarili mong kakayahan. If I may talk about this, noon, nung hindi pa ako nakakilala, parang nung last na BS natin yata, Brad Jay, na ikwento ko na, lahat ng pangyayari sa aking buhay noon, na magagandang pangyayari sa aking buhay, is because akala ko, because I'm thinking positive, na kaya nangyari yun dahil sa naniwala ako sa sarili kong kakayahan. Everything is me. Kaya, kumbaga, umaangat ng level yung positive thinking mo, nagiging parang tiwalang-tiwala ka na sa sarili mo. Wala ka nang ibang pinagtiwalaan, kundi sarili mo na lang. Diba? Sa lahat ng bagay. Kahit man hindi mo makamit yun, still, ganun pa rin ang tiyan. Believe nga believe ka sa sarili mo. That was before. But nung nakakilala ako sa Panginoon, doon ko na-realize na, hindi pala ganun dapat. Hindi pala, meron palang, may Diyos na siya talaga nagpaplano sa ating buhay. Kahit na anong mangyari sa'yo, yung sinabi kong naniwala ako sa kakayahan ko, actually, Diyos ang may gawa nun, hindi ako eh. I'm just, kumbaga, maybe, those days when I'm praying, hindi naman ganun. Pero, dininig niya pa rin yung prayers ko. Akala ko, ganun lang yung prayers, hindi ganun kabisa o ganun hindi ganun kabisa, hindi ganun, akala mo hindi ka papakinggan. So you are more on yung paniniwala mo sa sarili mo. Pero actually, this is true prayers pala yon na hindi ko naintindihan. And if I may compare, ano ba ang advantage ng positive prayer is, ang attributes ng positive prayer, it draws on the belief in a higher power, which is God, sabi nga. And the second one is, provides spiritual comfort and sense of connection. So, halos ganun din po sa pero mas deeper ang pagkakapaliwanag po ng positive praying sa positive thinking. So, dahil po dito sa mga paliwanag po nito, if I may compare the two, so ano po ba ang ano po ang advantages of positive praying over positive thinking? Okay. Sabi po dito, sa positive thinking can sometimes be perceived as relying solely in one's own strength and abilities, which is true naman, di ba? Kagaya nga sinabi ko kanina na believe ako sa sarili ko, ganun po ang positive thinking. Pero, sa positive praying, it promotes humility and dependence to God. Ang laki ng ang laki ng diferensya, Yung isa, believe sa sarili, ito, humility, humble ka, nakadepende ka sa Panginoon. Di po ba? Parang dito, talagang hindi ka naniniwala sa sarili mo. Although, may kakayahan ka, pero ang lahat ng mga prayers mo ay alam mo siyang magbibigay sa iyo. Whether ang prayers mo ay matupad o hindi matupad, plano niya yun eh. Hindi mo plano, dapat paniwala. His plan is always perfect. Hindi yung plano natin. And the second thing, na
advantage ng positive praying. It involves deeper spiritual practice, profound to a more sense of purpose and meaning. Tama po ulit ito. Talagang sa positive thinking pala, bago yan, positive thinking can be seen as self-help technique. Yung tulong mo sa sarili mo dahil sa pagiging positive thinker mo. Pero sa positive praying, ang kaibahan niya is, ang advantage pala ng positive praying is, involves deeper spiritual practice, profound to a more sense of purpose and meaning. So, ang laki po ng kaibahan na, although parehong positive, pero pag ihahalin tulad mo yung dalawa, it's more of lamang na lamang ang positive praying kaysa positive thinking. So, we should go more on positive praying rather than positive thinking. Don't rely on yourself. You rely more on the power of God. And then the last thing po is sa positive thinking, it can influence the mindset of if you are positive thinking. But in positive praying, invoke a sense of spiritual transformation and empowerment. So lahat yan spiritual dahil lahat yan patungkol sa Panginoon. Saka, ang isa pang gusto ko pong sabihin dito, sa positive thinking, nagtitiwala ka sa sarili mo. Sino ka ba para pagtiwalaan mo sarili mo? Di ba sinner ka naman? Di ba hindi ka naman perfect? Bakit mo pagtitiwalaan sarili mo sa kung kuwan? Pagtiwalaan mo, okay, fine, pero dapat meron pa ring deeper meaning yung pagtitiwala mo sa sarili mo. Nakarely ka pa rin sa Panginoon para matupad mo lahat ng positive. Kasi sa bandang huli, kaya nga tayo naghahanap ng ating salvation because we know we are not perfect. So, rather than relying on ourselves, maniwala ka sa Panginoon. And always pray for others na kahit sa mga pangyayari sa inyo at pangyayari sa lahat ng bagay, kailangan na ganun pa rin ang panalangin mo, hindi sa pangunawa mo, hindi natupad yung prayers mo, yung positive prayers mo. No, hindi dapat ngayon. Kasi nga, sabi ko, ang Panginoon lang ay may perfect timing sa lahat, ang may perfect plan sa lahat. Anyway, in essence po, ang ibig kong sabihin dito, positive prayer offers a framework for personal growth and change that goes beyond the individual, potentially connecting them to something greater and leading to a more holistic sense of well-being. Ito po yun, na positive prayer is really, iba po talaga ang prayers natin pag ganun ang outlook natin sa ating buhay, maging kahit na gagaya ng nangyari sa amin, sa pamilya namin, namatay yung kapatid ko. Of course, nandun pa rin. Ngayon nga, nagsising in na sa akin. Ngayon pa lang, nung nawala na, nailibing na yung kapatid ko, ngayon nagsising in sa akin. Bakit ganun? Pero, pilit kong winawaksi yung mga tanong na yun sa aking isipan. Kasi alam ko hindi yun makakatulong sa akin. Alam ko, walang positive sa ganung pag-iisip. Kaya po, alam ko na pinanghuhugutan ko na lang po ng lakas yung lahat yung pangako ng Panginoon. Lahat po sa Kanya. Sa Kanya lahat. Sa Kanya po natin sasandig ang ating buhay, ang ating kinabukasan, ang ating pang-araw-araw na lakbayin. Sana po maging akon po natin, maging kaugalian na po natin from now on is always yung positive prayers po lagi nating ipapanalangin sa umaga, sa anytime that you have a chance to pray, just pray po. Kahit po yung mga hindi malapit sa atin, lalo na yung mga unbelievers, we'll pray for them. We should pray for them para
Yun naman po ang mission natin, di ba? Yun naman po binigay sa atin ang mission ng Panginoon is to spread the word of God and to ipalaganap yung positive culture na yun, which is yung salita ng Diyos. And in conclusion po, dito sa aking exhortation, sabi po dito is, positive praying is more effective than positive thinking. All the positive thinking in the world isn't going to change your husband or your wife or your child or your friend or your situation, even those who are not close to you. But positive thinking can change you, which is true, dahil yun ang outlook mo, pang sarili mo. But it won't change somebody else. But positive prayer can make a difference in you and someone else. Amen po. Let's pray po. Lord, salamat po sa iyong salita, Lord. Salamat po sa iyong paalala na dapat naming isipin na ang prayers po namin is always has to be yung positive prayers lang po sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay, and we should accept the negative things that is happening in our lives at maging through our prayers is maibsan po namin yung mga negative things na yon, na maging positive ang mangyaring outlook namin sa buhay. Lord, salamat po sa iyong pagbibigay ng pagpapaunawa sa amin ng iyong salita, Lord. Salamat po sa pag-intindi, pagbibigay sa amin ng kaintindihan sa iyong salita, at naway ito po ay maging aming paghuhugutan ng aming buhay patungo sa iyo sa hinaharap, Lord. Ito po maging aspect namin sa aming buhay sa pang-araw-araw. Salamat po, Lord. And this I pray to you through Jesus Christ, your only Son. Amen.